to say a word, somehow it shows. It's in everything you do, in everywhere you go. When you're in love, everybody knows. And if you really love him like we say we do, his love will be seen and you know that it's true. When you're in love, everybody knows. You don't have to say a word, somehow it shows. It's in everything you do, in everywhere you go. When you're in love, everybody knows. When you're in love, everybody knows. When you're in love, everybody knows. I will trust in the God of salvation. I will lean on his strong, loving arms. I will rest in his shadow and seek his face. And I know he will keep me from harm. I will go in the strength that he gives me. I will follow wherever he leads. I will trust in his promise and seek his face. And I know he will meet every need. For the Lord is good, and his love endures forever. There is nothing that can ever separate us from his love. For the Lord is good, and his mercy will not fail us. Though the host of hell assail us, in his power we will stand. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. We will stand in his presence to worship. We will honor him all of our days. Let us gather together to lift his name. Let us sing with the power of praise. For the Lord is good, and his love endures forever. There is nothing that can ever separate us from his love. For the Lord is good, and his mercy will not fail us. Though the hosts of hell assail us, in his power we will stand. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord
Ako po ay bumabati sa inyo ng mapagpalang oras, mga kapatid. Bagaman tayo ay nasa kalagitnaan pa rin ng di matapos-tapos na pandemya ng COVID-19, magpasalamat po tayo sa Panginoong Diyos dahil binigyan pa tayo ng mga panahon upang mag-aral ng Kanyang mga salita. Sa oras na ito, mga kapatid, papag-aralan po natin ang napakahalagang suheto na ang title po ay Love as Painted Through Generosity. Ano po ang pagkakaintindi natin sa suhetong ito? Sa Tagalog, ito po ang translation na aking ginawa. Bagaman marami po tayo sigurong maisipang mga translation nito upang maintindihan ng maayos ang topikong ito. Pag-ibig na nagbubunga ng pagiging mapagbigay. Ito po ang aking naintindihan. Marahil ay meron po kayong ibang mga pagkakaintindi. Pero alam ko po na ang translation ay di masyadong mahalaga dahil ang ating topiko ay alam kong naintindihan ninyo. Mga kapatid, ang ating teksto ay masusumpungan sa very familiar at palagi na po nating naririnig na teksto sa Juan 3:16 at ganito po ang sinasabi, samahan po ninyo ako mga kapatid. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung papag-aralan po natin ang Biblia, bilang isang pastor, naniniwala po ako na ito ang summary ng buong Biblia upang maintindihan po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano mga kapatid ang connection nito sa ating suheto na love as painted through generosity? Nasubukan na po ba nating nakakita o nakakita na ba kayo ng mga taong matulungin, ng mga taong mapagbigay? Kanina lamang po ay nag-surf po ako sa internet at tinignan ko at hinanap ko yung mga taong nagbibigay ng mga tulong, gumagamit ng kanilang mga panahon, pati ang kanilang reputasyon at mga resources o kanilang mga pera upang itulong sa ibang tao. At nalaman ko na napakahaba pala ng listahan ng mga mayayaman sa mundo na nagbibigay sa edukasyon at sa healthcare at sa mga iba pang mga gusto nilang tulungan na mga sakit o mga tao. At nalaman ko rin na ang malaking magbigay ng tulong ay si Bill Gates dahil nagbibigay pala siya sa isang taon ng 35.8 billion. Mantakin ninyo mga kapatid. Nagbigay siya ng ganitong kalaki dahil naramdaman niya na kailangan ng tulong sa mga taong nangangailangan ng edukasyon at nangangailangan ng tulong yung mga taong may AIDS. Nalaman ko rin ang isang tao na nagngangalang Warren Buffett. Siya ay nagbibigay ng amount of 34 billion yearly. Ang pangatlo mga kapatid ay si George Soros. Isa ring bilyonaryo dahil nakakapagbigay siya ng 32 billion. Ang pang-apat ay si Azim Premji, 21 billion. At ang pang-lima ay Lee Ka-shing, 10 billion po ang naibigay niya last year. Mga kapatid, napakahaba po ng listahan. Marami pong tumutulong. Of course, hindi po natin alam kung ano talaga ang kanilang mga adhikain. Pero naniniwala ako mga kapatid na nararamdaman nila ang
pangangailangan ng ibang tao kaya't sila ay tumutulong. Naintindihan din po natin mga kapatid. Kagaya ng tupiko na aking sinabi kanina, that love us painted through generosity. Meron pong dalawang mahalagang salita na makikita dito. Una, yung sinasabi nating pag-ibig o love. Saan ba nanggaling o sino ba ang tunay na may akda ng pag-ibig? At ang bunga nito ay ang pagiging mapagbigay. Tayong mga Kristiyano at nag-aaral sa banal na kasulatan, naintindihan natin mga kapatid na ang tunay na may akda ng pag-ibig ay ang Diyos lamang at ang nagbigay ng ehemplo o example ng pagbibigay ay ang Diyos. So nag-uudyok pala sa Diyos na magbigay ay ang kanyang pag-ibig. Kailangan po nating kilalanin o ano nga ba ang pagkakilanlan po natin sa ating Panginoon. Kung magtatanong ka sa mga tao, kahit batang maliit, kung kilala nila ang Diyos, marami nagsasabi na kilala nila ang Diyos. Karamihan dito sa Pilipinas, dati dahil tayo ay isang Kristiyanong bansa, marami nagsasabi na kilala nila ang Diyos. Dahil tayo mga Adventista o kayo ay mga Kristiyano, tayo ay nagbabasa sa salita ng Diyos. Ano ang tunay na pagkakilanlan natin sa Panginoon? Just a short review dahil alam ko po na naintindihan ninyo at alam nyo na. Sa aking pagsaliksik at sa aking pagbasa, sa Genesis 1 at 31, ganito po ang sinasabi. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Ang mahalagang salita dito ay nilikha ng Diyos. Wala pong nakakagawa ng ganito mga kapatid. Diyos lamang ang merong power. Diyos lamang ang nakakalikha. Ito po yung sinasabi ng mga theologian na ex nihilo, or ito po yung creating out of nothing. Ang Diyos lamang, mga kapatid, ang lumalang ng lahat na ating nakikita. Kaya, kailangan po nating maintindihan na Diyos na manlalalang at makapangyarihan sa lahat. Bakit? Siya ang Diyos na lumikha. Besides from that, friends, marami pa pong pwedeng gawin ng Panginoon. Pero isa lamang pong ehemplo ito na Diyos na makapangyarihan at manlalalang ay nabasa po natin kanina sa Genesis 1 verses 1 at 31. Diyos na lumikha sa lahat. Pangalawa, mga kapatid, ay masusumpungan sa mga awit chapter 11 verse 7. At ganito po ang sinasabi. Dahil si Jehovah ay matuwid, iniibig niyang matuwid na mga gawa, makikita ng mga tapat ang mukha niya. Ang mahalagang mga salita dito na naman ay si Jehovah ay matuwid. Hindi lamang po siya Diyos na makapangyarihan, hindi lamang Diyos na manlalalang, kundi Diyos din na matuwid. Kaya nga lahat na nagsasabi na nananampalataya sa Kanya at gustong sumunod sa Kanya ay kailangan ding mabuhay ng sakdal at matuwid sa Kanyang harapan. Napakahalagang maintindihan po natin yan, mga kapatid, na ang Diyos gusto niya makita ang bawat isa na mabuhay na matuwid at mabuhay ng pag-ibig.
Ang pangatlo, mga kapatid, ay masusumpungan sa Genesis 3:9 at ganito ang sinasabi. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? Ang background po ng teksto mga kapatid, ay sa Genesis 3 verse 1. Ito po yung pinakamalungkot na kapitulo doon sa Genesis at siguro sa buong Biblia. Bakit? Dito po yung kapitulo na sinasabi o nagkukwento kung paano nahulog ang tao sa kasalanan. Nawala ang tao at napalayo sa Panginoon. Kaya lang sa teksto na ito mga kapatid, hindi hinayaan ng Diyos na ang tao ay mapalayo sa Kanya. Kundi ang Diyos ay pumunta sa Harden ng Eden. Ito po yung teksto at sinabi dito, at tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, saan ka naroon? Ano ang ibig sabihin nito? Anong klaseng Diyos meron po tayo? Siya ay Diyos na nakikipag-ugnay. He is a God of relationship. Kung babasahin po natin ang Biblia, the history of the Bible and His and God's people, makikita po natin ang Panginoon na gustong makipag-ugnay at lumapit, magkaroon ng relasyon sa kanyang mga anak. Mula pa kay Adan, kay Noe, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa mga propeta, si Moses, sa mga sumunod pang mga tao, mga kapatid ng Israel. At naniniwala ko na hanggang ngayon, ang Diyos ay gusto pa rin makipag-ugnay sa atin. He is a God of relationship. Gusto niyang mapalapit tayo at gustong magkaroon ng maayos na relasyon, an intimate relationship with Him. At ang huli, do marami po tayong mababasa patungkol sa Panginoon, ay masusumpungan din sa 1 Juan 4:8 at ganito ang sinasabi, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Napakapayak na ideya at kaisipan, pero napakabigat ng ibig sabihin, mga kapatid. Diyos ay pag-ibig. Hindi lamang siya umiibig, kundi ang kanyang karakter, ang kanyang pag-ugali, siya mismo ay pag-ibig. Ito po mga kapatid ang nag-uudyok o something that is propelling God to provide our needs. Na ang Diyos ay naging mapagbigay. Bakit? Siya ay Diyos ng pag-ibig o siya ay Diyos ng pag-ibig. Mga kapatid, sa mga maraming panahon na tayo ay lumalayo, sa mga maraming panahon na kung minsan ay tinatalikuran natin ang Panginoon, ang Diyos ay pag-ibig. Diyos ang gumawa ng paraan upang tayo ay napapalapit sa Kanya. Bakit? Mahal po niya tayo. Ngayon, paano po ipinapakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig? Kung tayo ay merong minamahal, paano po natin pinapakita sa kanila na mahal natin ang taong yaon? Paano? Ang Diyos ay nagbibigay sa atin. At ano ang Kanyang ibinibigay? Una, alam po natin, buhay.
Masusumpungan po sa Genesis 2 verse 7. God provided life to Adam and Eve. God is also providing us and lending us life to use. How I wish that we are using that for His glory. Ano pa? Pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan. Genesis 1:29. Sabi niya kay Adan at kay Eva, I have given you everything, your food. Hindi lamang food, naniniwala ako mga kapatid. Ano yung pagkain nila? Mga prutas, mga bunga ng punong kahoy. At iba pa. Ang Diyos ay nagbibigay din ng ating mga pangangailangan. Pangatlo, pangangalaga o proteksyon. Masusumpungan po yan sa mga awit 50, versikulo 15. Ang Diyos ang nag-aalaga sa atin sa araw-araw. Pang-apat, kalusugan. Sa 3 John 2, sinasabi na gusto ng Diyos na tayo ay mabubuhay na malusog. Kaya nagkakamali po ang tao sa kanyang desisyon. Kaya po kung minsan nagkakasakit po tayo, kung minsan na-aksidente. Or of course, alam po natin na tayo ay nagkakasakit din. Bakit? Dahil po sa kasalanan. Pero naintindihan na po natin mga kapatid na ang pag-ibig ng Diyos, ang bunga niyo mga kapatid, ay ang kanyang pagbibigay. At ano pa ang pinakamahalagang naibigay ng Diyos sa atin? That projects that God is really a generous God. God gave His only Son. Ito po yung binasa natin kanina mga kapatid, na John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Hindi lamang po yung teksto ng John 3:16 na nagpapatunay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa Roma 5:8, ganito rin po ang sinasabi. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa ating noon tayo'y makasalanan pa. Mga kapatid, sa mga tekstong itong aking tinuran at binasa, maintindihan po natin ang tunay at dalisay na pag-ibig ng Diyos sa atin. At nakita po natin ito sa pagbigay ng kanyang anak na si Jesucristo at namatay sa Kalbaryo. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, bilang nagsasabi na tayo mga Kristiyano at mananampalataya sa Kanya, kailangan po nating mabuhay kung ano ang nakita nating mga pag-uugali ng Panginoon. Sa suheto o topiko, mga kapatid, love as painted through generosity. Bakit po natin kailangang maintindihan ito? Dahil tayo po na nakakilala sa Diyos at nagmamahal sa Kanya. Diyos ang nagbigay ng ehemplo kung paano magbigay. Pero dahil sa kasalanan, mga kapatid, naging maramot ang tao. Naging makasarili. Kaya lang sa lahat po ng tao na nakaintindi at nakaramdam sa pag-ibig ng Diyos, meron pong quotation na palagi nating naririnig, love begets love. So dahil naramdaman po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, at naranasan din natin ang pag-ibig na yon sa pagbibigay
ng maraming blessings, ng maraming pagpapala, at sa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak, kailangan din po nating gawin bilang mga anak niya na hindi lamang po tayo magmamahal, kundi magbibigay din sa kanya at sa ibang tao. Ano ang kailangan ng Diyos? Because love begets love. Mabuhay ng tapat sa kanya. Paano mga kapatid? Tapat sa kanya sa ano? Una, bilang mga mananampalataya, sundin po natin kung ano ang ating mga napag-aralan, kung ano yung ating mga natanggap na liwanag. Alam po natin yan mga kapatid. Pangalawa, maging tapat po tayo sa pagbabalik ng tamang ikapo. Ito po ay mga paulit-ulit nating mga pag-aaral. Pero marami pa rin po ang hindi nakakaintindi. Ibalik ang tamang ikapo. Yung iba, pagka masyado ng malaki, ay hindi po binibigay lahat. Kalahati lamang, kung minsan 1/4 lamang. Mga kapatid, ang hinihingi ng Panginoon sa atin ay ang ating katapatan. Ang sunod mga kapatid, ay maging tapat sa pagbibigay ng handog. Bakit? Wala po itong percentage. Palagi ko po itong tinatanong. Yung ikapo, merong sinabing 10%. Ang iba, tapat nga sa pagbibigay ng ikapo, kaya lang hindi naman po nagbibigay ng handog. Bakit mga kapatid? Dahil naintindihan po, o ito po ang pagkakaintindi ng karamihan. Kapag nagbigay na o nagbalik na ng ikapo, ay nakapagbigay na. Kaya yung iba, kaunti o hindi na lang nagbibigay ng mga handog. But we always tell it, and I would like to repeat the idea again, that giving starts when we give our offering. Mga kapatid, sana ay magkaroon po tayo ng kamay. Kamay na walang rayuma. Ito po yung palagong sinasabi at ginagamit. Dahil ang meron pong kamay na rayuma, kapag sinusuot, sinusuksok ang kanyang palad o kamay sa kanyang bulsa, hindi po siya nakakakuha ng pera na ibibigay para sa gawain ng Panginoon. Isipin po natin ito mga kapatid. Diyos na nagmamahal sa atin, Diyos ng pag-ibig, at Diyos na mapagbigay. Ang ating ibinabalik o naikapo at ibinibigay na handog ay hindi pa po katapat niyan sa mga ibinibigay ng Diyos sa atin. Kailangan din po nating maging tapat sa paglalaan ng mga itutulong sa mga nangangailangan. Magpasalamat po tayo mga kapatid sa lahat ng mga pagpapala ng Panginoon. Pero madalang na mga tao ang naglalaan o nagseset aside ng amount o ng pera para itulong sa ibang tao. Mga kapatid, binasa ko po kanina kung bakit mapagbigay ang mga taong sinabi ko kanina, yung binasa ko sa listahan. Itong mga philanthropist pala mga kapatid, ay nagkakaroon sila ng malalim na kasiyahan kapag sila ay namimigay sa ibang tao. Kung hindi pa po natin ito naranasan mga kapatid, subukan po natin. Maglaan po tayo ng amount sa ating offering. Meron pong certain percentage sa ating nakaset na offering na itutulong po natin sa mga tao. Alam nyo, hindi po natin kailangan tulungan ang lahat. Magkaroon lamang po tayo ng isang ministry
ministry siguro na tumulong ng isa o dalawang estudyante na nahihirapang mag-aral. O meron po tayong ministry sa mga widows, sa mga namatayan ng asawa. O meron po tayong ministry sa mga bata. Mahalaga mga kapatid na maranasan din natin kung paano magbigay. Bakit? Dahil ito po ang resulta ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, I would like to reiterate na patuloy po tayong mabuhay na bukas ang mga palad katulad ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang tunay na nagmamahal sa Kanya ay nabubuhay din ayon sa Kanyang pag-uugali o karakter. Yes, the love of God was painted through generosity. Sana mga kapatid, na ang pag-ibig na yon ay ating ding maranasan at ating ding maramdaman at ang ating mga palad at ating mga kamay ay magiging mapagbigay din hindi lamang po sa gawain ng Panginoon, kundi ang pagbibigay din ng tulong sa mga nangangailangan. Manalangin po tayo. Mahal naming Panginoon, maraming salamat po sa suhetong aming napag-aralan sa oras na ito. Naintindihan po namin na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kayo rin po ang Diyos na sakdal at matuwid. Lalo na, Panginoon, naintindihan po namin na ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Dahil minamahal po ninyo kami, kami ay inyong pinagpala at ibinigay ng maraming pangangailangan sa araw-araw. Panginoon, tulungan kami na sumunod sa inyo, na mabuhay ng pag-ibig. At ang pag-ibig na yon na aming mararamdaman sa aming buhay, sa aming puso at isipan, ang magtutulak at mag-uudyok sa amin na magkaroon ng bukas na bulsa ng mga kamay na mapagbigay sa ibang tao at sa gawain ng iglesia. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng inyong ginawa sa amin, lalong-lalo na sa pagbibigay ng inyong bugtong na anak na matay sa Kalbaryo upang kaming lahat ay magkaroon ng chance at opportunity na maligtas sa langit na bayan. Maraming salamat po sa pagtugon sa aming panalangin, sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.